So welcome. Today is the last Sunday of July. At ngayon, dahil last Sunday of July na, last day na rin itong ating topic for the month at nasa series number 4 tayo. But before I go with this, gusto ko lang i-welcome si Rex. Rex, you're welcome sa 211 Ministries. Palakpan natin si Rex. Okay, welcome din natin si JP. Si JP, this is his first time. And of course, si Sayon natutulog na. Zion, gising muna, magsisimula pa lang tayo. Si Zion ang baby nila, and of course si Vani sa Abina for her second time. Welcome sa bawat isa sa atin, and of course sa ating nasa online, FB, at sa YouTube channel. Welcome. Ang goal natin ngayon is not to perform, not to show something to you, but to share to you the Word of God. Ano ang plano ni God sa atin? Alam ko marami sa inyo na andito seeking for something, na andito kayo seeking for the solution of your problems, at ito ang gusto ng Panginoon at yan ang laman ng Bible. At this point in time, gusto ko lang encourage ang bawat isa sa inyo maging sa ating listening online. By tomorrow, naka-upload na ito. Tingnan nyo na lang sa ating kung may mga bagay kayo na hindi maintindihan ngayon at gusto nyo balikan, hanapin nyo lang sa FB page natin na 211 Ministries Mandaluyong. Kasi meron tayong 211 Ministries, nag-upload na rin sila sa Masbate. Okay, so, dito sa atin sa 211 Ministries, ang ibig lang sabihin ng 211, kapag nakita niyo yung 211, ang ibig sabihin lang niyan, Jesus. Hindi po yan just a number. Galing yan sa Philippians 2:11, that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Kaya kapag may nagtanong sa'yo, Diyos ba talaga si Jesus? Basahin mo lang Philippians 2:11. So, iyan lang yan. So, kaya may nagtanong sa akin, Pastor, pwede bantayan sa wedding yan? Bahala ka, sabi ko. Pero ang gamit niyan, hindi yan ginawa para lang kung ano-ano, but showing to many people at maging sa bawat isa sa atin that we honor Jesus Christ in our midst. Dito sa 211 Ministries, we are allowing the Holy Spirit to work. Kaya kapag nakipag-usap si God sa inyo, kayo nang bahala. Kasi lahat tayo merong free will. So, hindi ibig sabihin ako masusunod dito. Ako po ay shepherd, ako ay pastor, hindi po ako pulis. Lagi niyong tatandaan. Kasi ang iba nakita si pastor ako, baka barilin ako dyan. Hindi po ako pulis. So nakita niyo bakit ang dami nakasulat dito. Ang topic natin ngayon ay H para sa mga millennials at sa mga Gen Z. Ang hirap nila banggitin ang word na harassment. Kaya lang sabi ko sa kanila, hindi ko pwedeng itago yung word na harassment kasi iyan ay word ni God sa Bible. At kung nakita nyo, ginawa ko yung letter H na bugal-bugal kasi ganyan ang magiging resulta ng taong harassed. Ngayon, ano naman ito? Kasi ang akala ng iba, ang harassment dun lang sa kanilang area. Kaya gusto ko pumunta ng New Zealand. Sa New Zealand, meron din silang term ng harassment. Tunuhuru-huru. Ang harassment sa kanila, malamig lang. Pag nagpunta ka ng Egypt, meron din sila. Mapunta ka ito, ang haba nito. Kalit-lit na island ng Maldives. Meron din silang harassment. White sand lang sila doon, parang Boracay. Ito, punta ka ng Germany. Lahat yan sa Pilipinas, panggugulo, panggigipit, another word for harassment. So, yung AIDS na yan ay sakit na ng human being. Merong naghaharas sa buhay natin. Kaya lang bago natin pag-usapan yan, the word feed, trabaho ng pastor ay magpakain ng tupa, di ba? Kaya makikita nyo lagi yung word feed. I'm feeding you para at least anumang harassment issue sa buhay ang dumating sa inyo, makakatulong yung energy ng word to face life, to issues of life in this world. Kaya lang dahil nga ito patapos na, this is the last Sunday of July, gusto ko kayo imbitahin next week. Anniversary natin next week at ang word ni God sa akin ay, tanong ko, Lord, anong gagawin ko? Pwede ba itigil na itong ministry? Uwi na ako ng probinsya. Magtanim na lang ako ng kamote. Sabi ni God, move on. So this is the 211 anniversary series next month. 5 Sundays yan. At masaya na naman yan. Kaya dito sa atin, we keep on sharing to you the kingdom principles in life. That's why marinig nyo lagi dito, the kingdom of God. Yan. So, move on. Kapag kayo ay naipit, may mga harassments in life, I encourage you to keep on moving on. Kasi sabi nga nila, pag bumabagyo, tuloy-tuloy ka lang. Huwag kang mag-stay dyan kasi pag hindi umalis ang bagyo dyan, ikaw ang kawawa na andyan. So, tuloy na natin ito, ang service ng 211 Ministries dito sa Mandaluyong ay 1 oras lang. So, just stay tuned dahil maya-maya magulat kayo, tapos na pala tayo. Okay, meron tayong purpose dito. Lahat ng ating series, lahat ng ating topic, by the way,
My purpose. What is a purpose in life? Anong purpose? Bakit kailangan ko sabihin ito sa'yo? Para lang ba masabi mag-preach ako dito? I rather mag-mountain bike na lang ako, mag-enjoy na lang ako ng hobby ko, kaysa So, hindi ako dito, alam ng marami sa inyo to, sa mga first-timers natin, hindi ako nandito para tapatamaan kayo. Andito ako para pakainin kayo ng word feed for you to face these issues of life, especially harassment. So, ang ating purpose nitong H, to explore the reasons for Christ's concern. He is concerned about your distress. To study how to achieve inner peace in times of pressure and temptation, and to identify the entity or spirit responsible for harassment in order to attain victory and breakthrough in life. Paalala sa bawat isa sa atin, if you are desiring for breakthrough, once again, inuulit-ulit ko ito, ang kailangan mo ay isang breakthrough na nadagdag, ay isang victory na nadagdagan ng another victory, and multiple victories, ang tawag niyan ay breakthrough. Hindi ka magkakaroon ng breakthrough without one victory. Sabi ko nga sa inyo, kung nagmumura pa ako, kung hanggat hindi ako nagiging victorious in just one day na nakatigil, hindi ko maaabot ang breakthrough. The same in handling money. Gusto mo maging milyonaryo, hindi ka makapag-save ng piso, hindi ka aabot doon. That's why breakthrough is just another term for millions. Multiple victories of saving your 1 peso to 10 pesos, then you can be sure na yan. Bakit itong nababanggit ko about money? Kasi ang topic natin ngayon sa harassment is about money. Okay. Hindi ko ito tuturo dahil lang sa purpose na kailangan may ma-preach ako. Ang kailangan ko sabihin sa inyo na maging si Jesus Christ is concerned about the distress of every individual, or another word for that is stress. Jesus went through, verse na lang basahin natin. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogue. Bakit teaching? Because Jesus was informing them, preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Makikita nyo dyan, teaching, informing you, kasi ang taong ignorante or inosente, hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Preaching, that is an inspiration, the good news of the kingdom, and healing. Isa sa pinaka-stressful sa buhay natin kapag tayo sakitin na. Lahat ng ating pera mapupunta na lamang sa maintenance. At ang tawag dati noon ay another term, harassment. Okay. Then, in verse 36, sabi dito, ayaw na lumipat sa akin. Oops. In verse 36, it says, when he saw the crowds, tandaan niyo ito na si Jesus, nakita niya pa lang ang mga tao. He had compassion on them. Ibig sabihin, move ang kanyang emotion because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Isang magandang katotohanan na makikita natin dyan, although hindi natin pag-uusapan yung ibang parts na yan, kasi pag tinignan mo lang verse na yan, isa-isahin mo yan, mauubos tayo, 1 taon na yan na topic. So, haras ang mga tao. Helpless. Bakit? Wala kasi siya. Katulad sila ng sheep na walang shepherd. Kapag wala kang shepherd, wala talagang mag-aalalay sa iyo. Yung harassment na dadaanan mo, yung helplessness. That's why I encourage you, wag lang kayo mamuhay at mag-stay. Hindi ko pinagbabawal ang manood ng mga preaching sa online, pero mahalaga sa atin, ang pagka-design ni God sa atin, kailangan mo ng shepherd. Without a shepherd, normal talaga ang harassment na hindi mo madideal and helpless because wala kang katuwang sa buhay. So pag pinag-usapan natin dito, actually ang title nitong harassment na ito, who is harassment? Pangit na question, wala sa sentence, pero ang katotohanan, sino ang nasa likod nitong harassment na nangyayari sa atin? Kasi maliban na makilala mo kung sino ang entity or spirit behind harassment, hindi mo ito madideal. Okay? Sabi sa Google, harassment is defined as unwanted. Kahit imbitahin mo ito sa hindi, darating siya. Unwelcome. Sabi nga sa New Zealand, tunuhuru-huru. Unwelcome and persistent behavior that threatens, demeans, humiliates, or annoys an individual. It is an aggressive pressure. Andyan yung bullying, verbal harassment, makita nyo, maging picture harassment, video harassment, marami ang harassments. Kaya lang, dahil 4 lang linggo natin, 4 lang ang kinuha natin na immediate na need ng 211 ministries at sa mga papadala ni God dito. Then, it will really intimidate us
intended to create a hostile, sabi sa Europe, and offensive and comfortable environment. Kapag ikaw ay haras, hindi ka talaga komportable. Ang tanong, bakit ka hinaharas? Bakit ka hinaharas? Lagi nating tatandaan, ng harassment, ang goal niyan is to destroy you, tanggalan ka ng inner peace. At i-control ang katawan mo. So, dapat hindi mo papayagan yon. Kaya, nung ating pinag-usapan, ngayon, sabihin ko na sa inyo, bago ko buksan yung ilang mga slides, controversial issue ang iyong naatinan ngayon. Sa Rex, controversial issue itong topic na ito. Kahit ako pastor, ako sasabi sa inyo, JP, huwag niyo akong paniwalaan. Basahin niyo ang Bible. Kaluluwa niyo nakataya dito sa lahat na naandito at sa ating nasa online. Kapag napanood niyo ito, hindi ko pinipilit ang word na sasabihin ko ngayon. Dahil meron tayong free will, maging Vina. Kaya gusto ko makita ninyo rito na ganito tayo kalaya. Kung si God nagbigay ng freedom sa atin, free will to choose, either evil one or si God, then ginagawa ko rin yun sa bawat isa sa atin. Dahil ayaw kong maging source ng harassment sa mga taong pinagpala ng Panginoon. So who is AIDS? Gusto ko makita nyo rito na isa sa mga problema ng tao ay ang pera. Kapag wala tayong pera, kailangan mong mag-loan. At dito na ngayon nagsisimula ang mga manipulators. Hinaharas tayo sa interest. Hinaharas tayo, inaapi tayo. Andyan na yung kapag wala ka ng pera, pati mga anak hindi makaaral, ang mga tao ay nagkakaroon ng paralysis. Kaya ang sabi nga ni Job, ang kailangan natin dito ay kailangan mo ng therapy. Di ba? Kailangan mo. Then, gusto ko ipakilala sa inyo, sino ba talaga, ang scammer, hindi ka i-scam for the purpose of scamming, kundi it involves money. Tama? Kaya gusto ko ipakilala sa inyo yan, merong mga manifestation, yan, sinulat ko na yan para at least makita nyo, yung manifestations today, kung merong i-reveal si God, please huwag kang magturo kung may asawa ka, kapatid ka, kung sino ang scammer sa buhay niya. Pag-uusapan natin dito sa AIDS na ito, sa harassment, ang sarili muna natin. Huwag kang magtuturo. Kasi makikilala mo ngayon kung sino ang scammer, bakit ka naghihirap, bakit ka nauubusan ng pera palagi. Okay? Pero hindi ko ay sinisisi. Focus lang tayo. So magmamanifest yan at ang word ni God, lalabas yan. Parang salamin ang Bible na pag tiningnan mo, makikita mo ang sarili mo kung malinis or madumi or ikaw pala ang nag-i-scam sa sarili mo. So ngayon dahil ito ay last Sunday of the month, ang series number 1 natin na topic na H is invaders. Alam natin yan, the enemy is Satan. Why is Satan? Gusto niya i-possess ang tao. Wala kasi siyang body. Meron siyang soul and spirit. Ang tao may soul and spirit plus body, the shell. Kaya gusto niyang gamitin at ma-enjoy ang na-enjoy ng tao. At pinag-usapan natin yan nasa series number 1, andyan sa ating FB page at nasa YouTube channel. And to remind you na ang ating channel, ang ating blog, ang ating podcast ay hindi para ma-monetize. Ang goal natin is a word. Walang ads yan, para talaga yan sa word for the glory of God. Kailangan ba natin ng pera? Of course, kailangan ng church na to. Pero kung ang word masisira dahil lang sa goal na ma-monetize yan, wag na lang. So let's trust God that He will provide for our needs. Then, ang una nating problema ay the enemy. At hindi lagi si Satan ang may problema in terms of harassment. Ang isang problema niya ay the inner me. Sarili mo lang, yung pride, yung ego, like si Lucifer, na merong pride, ang nagpapahirap sa kanya. May mga time na na-offend tayo. Sabi ng iba, ay hindi, na-offend ako kasi itong sama-sama nito. Minsan, actually, hindi talaga nakaka-offend. Ang problema natin ay immaturity. The inner me. We need to grow, hindi na tayo baby. Then, series number 3, huwag mong i-allow iniquity or iniquity as with I, parehas lang po ang ibig sabihin yan. Kaya lang ginamit ko lang iniquity. Sa Bible ang ginamit I, nang ibig sabihin yan ay sin, another term for sin, like transgression, sin. So ang iniquity ito, pag pumasok ito sa sarili mo, siya na nagko-control sa buhay mo. You will obey and you will become a slave. Magiging master mo yan. Kaya as much as possible, don't allow sin to enter in your life. Okay? Then today, so bakit iba-iba ito? Maraming issue ng harassment, pero yung immediate na burden ko dito sa church, at kung kayo first time ngayon, ito po ang burden ko, kaya gusto kong ma-deal ang mga issues nito. Then the last one is inability.
So, kawalan ng abilidad, incapacitated or kakulangan ng pwede rin abilidad or skill. So, iisa-isay natin yan at ang nakalagay sa last part na harassment natin ay about money. Okay, sitin natin. I-clarify ko lang sa inyo kasi nga maging sa online natin maraming naununood na pastor. Hindi ito para pagalitan ang bawat isa sa atin, kundi i-open tayo sa katotohanan ng Bible. Kapag nag-mention ang pastor ng pera, pinag-uusapan na prosperity gospel. There is no prosperity gospel in the Bible. So, this is not prosperity gospel. These are just some of the benefits of being citizen of the kingdom of heaven. Kayo, bakit gusto nyo mag-migrate, maging American citizen? Para lang ba makapasa sa immigration interview? No? Para masave ka lang? Hindi. Ang gusto mo yung benefits ng Amerika. So the same with kingdom of heaven. Other word term for citizen of the kingdom of heaven is Christianity. I'm a Christian. Anong benefit ko kung sasama ako dyan? Kaya nga maraming nagiging umaattend ng Church of Satan, nakukuha ng ibang mga kulto, dahil may mga benefits din sila na matatanggap. So, gusto ko lang iklaro sa inyo itong part na ito dahil hindi ako nagtuturo ng prosperity gospel. Ang gusto kong banggitin sa inyo, yung benefits ng pagiging Kristiyano or citizen of the kingdom of heaven. Ang kadalasan na naituro sa atin na ikaw ay pag na-save ka, tanggapin mo si Christ, magiging Kristiyano ka, at ngayon pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Maganda yun. Yun naman ang sinasabi ng Bible, pero ito ang problema. Maraming bumibitaw kasi, Pastor, buhay pa ako, naghihirap kami. Anong gagawin mo in between nung na-save ka at pupunta ka sa langit? Anong gagawin mo dito? That's why we're going to talk about the benefits. Anong gagawin ko dito habang buhay ako? Kaya maraming Kristiyano nagpapasaway, nagiging corrupt din, mapunta sa Senado, mapunta sa Kongreso, wherever, or maging sa business, nandadaya kasi kailangan niya mabuhay. So as a pastor, kailangan ko ituro sa inyo anong totoo. Kasi kung pag-uusapan lang natin yung kailangan tanggapin si Christ para maligtas ka, hindi ka punta sa impyerno, itong gitna na to, ano ang gagawin ko? So hindi ako naghahabol ng pera. Ang pinag-uusapan, ano ang promise ni God? Yung pinakanta ni Kuya JR kanina, na, Lord, your grace is enough. Then, tingnan natin ito. Isa sa malaking problema ng Christianity, ng teaching sa atin na nauna, na maging sa FB, alam ko na nabasa nyo ito, na lagi nilang sinasabi, do not believe the Old Testament kasi tapos na yon. Nasa New Testament na tayo. Halos karamihan sa nagtuturo ng Christianity do not mix Old Testament with the New Covenant. Ngayon, karamihan sa natutunan ko noon galing sa denominational scholars na akin din tinuturo, nung nabasa ko ang James 3:1, ang nakalagay doon na do not kumbaga, be careful in your teaching because you, my brothers, you who teach will be judged more strictly. So kung magtuturo ako ng itinuro rin lang sa akin na hindi ko inaral, I rather aralin at ituro ang Bible diretso. So gusto ko i-encourage sa inyo, kung may mga questions kayo at may magagalit kayo sa online, please read the Bible. Kung hindi mo pa natapos ang Bible, please finish it. Multiple times ko na natapos ang Bible, different translations, at ngayon inuulit ko na naman kasi mahirap na i-judge sa ni God na ang tinuturo ko, hindi ko naman pala naaral. Di ba? Kaya hindi bagay na kung gusto mo magpastor, gusto mo mag-serve, maging Bible study leader, nagtuturo ka ng Bible, di mo natapos ang Bible. Ano talaga istorya ng Bible? Hindi kasi itong tinuro niya sa akin. Delikado yon. So pag-usapan natin ngayon, hindi na ba talaga dapat tayong maniwala na iba ang Jew, iba ang Christian? Gusto kong sabihin sa inyo, sa langit ba, may dalawang department. Ito ay mga Hudyo, ito ay yung Kristiyano. So dito nyo makikita na magkaiba ba ang ruling, ang pagiging kingship ni God? O kay mga Jews kayo or mga Israelites, iba kayo mga Pilipino, mga Kristiyano. Gusto ko sabihin sa inyo na isa lang tayo. At titingnan natin ito, i-inform ko muna, i-clarify ko muna ito para masundan nyo ako dun sa pag-uusapan natin kasi itong about money ay nasa Old Testament. Okay. Sabi sa Galatians 3:28, wala nang Jew, wala nang Greek kapag ikaw ay na kay Kristo. So hindi pala dalawa. So bakit lumalayo tayo sa Old Testament? There is neither Jew nor Greek. Greek, tayo yung mga Pilipino, mga pagano, ibig sabihin ng Greek sa Bible. Tayo yung hindi chosen people, mga Israelites, na nakakilala kay Kristo, naging Christian, slave nor free, kahit katulong ka, or ano pa man, male or female, for you are all one in Christ. Isa na lang tayo, walang magkahiwalay. At itong mabigat,
Kung ayaw ng mga kasama natin sa inyong mga nanonood online, ng mga kaibigan kong pastor, pag-aralan nyo na lang ito kasi para makita ninyo kung ayaw nyo ng Old Testament, hindi ako nagagalit. Pero huwag nyo kayong pagbawalan, i-claim ang promise na binigay sa amin. Kasi ang katotohanan, nasira yung kingdom of God sa Old Testament, ni-restore ni Jesus. Sa New Testament, ang kaligtasan natin, ni-restore ang mga tao para makabalik sa ating previous job order. Ang mga promises, nasa Old Testament. Pero ang kaligtasan, ang restoration, nasa New Testament. Tingnan niyo ang verse 29. If you belong to Christ, if you belong to Christ, kasama ka ba kay Kristo? Kung hindi ka kasama kay Kristo, huwag kang mag-claim ng benefits ng Kingdom of Heaven. Kung hindi ka American citizen, kahit umiyak ka sa US Embassy, hindi ka makakuha ng benefits ng mga American citizens. Tama, you do not belong there. The same with here. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed. O connected tayo dun sa ating ancestor. And heirs, tagapagmana according to the promise. O hindi ko pwede dapat ihiwalay pa lang Old Testament sa New Testament. Kasi meron ito. Ano yung promise na yan? So kung may promise si God, kailangan ko ma-claim yan. Kailangan ko i-claim yan sa langit. Ang sabi nga ni Jesus sa Lord's Prayer, Matthew chapter 6, verse 10, your will be done on earth. Yung kalooban niya mangyari sa earth as it is in heaven. Kung anong lifestyle sa heaven, mangyayari dito sa mga citizens of the Christians. Citizens of heaven. So tingnan natin itong promise, nasa Old Testament, kaya gusto ko may klaro sa inyo na hindi ako gagamit ng Old Testament verses for the sake lang na makaturo lang. Kundi anong connection natin dito? Bakit kaya may nagsabi sa akin, Pastor Dennis, ba't ka nagkiklaim ng promise sa Israel? Maraming promises sa Israel na pwede natin i-claim kasi ang Israel galing din kay Abraham. Tama? Okay, sige, dandahanin natin ha. Kaya ito, medyo mabigat ito. Sabi ko sa inyo, Rex, sakto ka na controversial issue. JP ito. Kaya I encourage you to read the Bible. Okay? Pag pinag-usapan natin ang, lagi ko sinabi, itong series natin, nilalagay ko na point number 1 and point number 2. The inability. The inability refers to the state or condition or not being able to do something. It is defined as lack of ability, power, capacity, or means to accomplish a specific task. So, general term ang inability, pero ididikit natin sa money. Ibig sabihin, you are incapable, unqualified ka financially. Incapacitated ka, ibig sabihin, financial power, you have no financial power to do something. At ngayon bilang isang pastor, kailangan ma-deal ko ang problema nating harassment, ang isi-share ko sa inyo ay solusyon. Hindi ko na pag-uusapan kung anong ginawa mo sa pera mo, nagkakagulo na sa bahay, alam mo na yon. Ang goal ko ngayon, papaano mo marireceive ang para sa iyo na pinangako ni God. The same as this, simple lang. Ang iba, di bali pastor, naghihirap ako rito, doon na ako mag-enjoy sa langit. Klaro ko lang sa inyo, kasalanan ba magkaroon ng Ferrari ang Kristiyano? Hindi, doon na sa langit ako mag-Ferrari. Kung binigyan ka ni God dito, enjoy it. Pag binigyan ka ng pera. Pero paalala ko lang, ngayon pa lang, pag naging wealthy ka, pag narinig mo itong word ni God, please paalala, huwag kang masyadong maingay. Kasi ang goal natin, na ang tao rin ay mag-seek ng para sa Kanya. Okay? So, dandahanin natin. Ang promise ni God about finances, Joel, ay maririnig mo na ngayon. Pero aralin nyo rin uli. Huwag puro paniwala lang. Kasi pwede kayong maguyo. Ang dami nagtuturo ng Bible, pero ginagamit ang Bible for business. Okay? Tingnan nyo, ang ganda ng plano ni God. Marami nagkiklaim nitong Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Anong pinag-uusapan niyan? Pansinin niyo yung word na plans. Talagang pag sinabi mong plural, ayan, so plans, plans, plans. Sinabi ni God, pero ang tanong, ba't hindi ko matanggap, Rhea? Ba't hindi mo matanggap, Marisa? Bina, ba't hindi mo matanggap yan? Tama lang ba ang may isang kondo? Hindi, kasalanan ba sa isang Christian na magkaroon ng 5 condominium na may rental ka? Kasi plano ni God yan, plans. Kaya nga kung ang plano ito, sabi ko sa inyo, ang pinaka-dangerous, most dangerous person on earth is the person who is not totally surrendered to God. Kasi ang sarili niya, number niya, pahihirapan. Ang number niya is scam.
Kaya nga kita nyo marami nagki-quit, marami nagsisuicide. Hindi mo pala kaya yung magsisuicide ka rin lang naman pala. Ibigay mo na sa kamay ni God, hindi mo kaya yung buhay na yan. You do not know about the future. Ako hindi pa ako, sabihin ko sa inyo, magaling ako magplano. May plano ako 10 years from now. Pero ang problema, kinuha na ako ni God mamaya alas 12 ng tanghali. Asan yung plano ko? Kaya rather, isurrender mo na kay God yan. Dahil alam ni God ang future mo at ikagaganda ng buhay. Galing siya sa future, kaya nakasulat ng Revelation, at nung bumalik siya rito, sinasabi niya, Rex, alam ko ang buhay mo na maganda. Sundan mo lang ang sinasabi ko. May free will tayo, Edwin. Masusunod ako, Lord. Iba ako eh. Sige. So, ang tanong, nasaan itong prosperity? Gusto niyo bang hanapin natin? Pag-aralan natin, pero ulitin ko, hindi ko ito pinupo sa inyo. Dahil alam ko, bago ito sa inyong pandinig, dahil hindi ito. Let's go to point number 1. Sundan nyo na lang araw na yan. Inability to discover the divine, your divine ability. Ang sabi sa Deuteronomy 8:18, tingnan nyo po ang mga verses ha, hindi ko bibilisan ang pag-alis niyan. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the inability. That's ability. Ability to produce wealth. And so confirms His covenants with His word to your... Kanino pinangako yan? Forefathers as it is today. Pinangako sa Israel yan. Pinangako yan kay Abraham. Sino ba yung forefather na binabanggit sa Galatians 3:29? As He promised to Abraham. Forefathers. Kaya we can claim this. Kaya lang kung narinig mo yung mga teaching na dapat ang paniniwalaan na lang natin New Testament. Paano natin itong maklaim? So, tingnan natin. I encourage you to seek and find your ability in life. Ito ang problema natin, mga kapatid. Marami sa atin ang naghihirap. Marami sa atin ang masisipag, pero ang napoproduce natin ay minimum wage. Salary. Ang sabi ni God, binigyan kita ng ability to produce minimum wage. Mali, it's wealth. Okay, dandahanin natin. The promise of biblical provisions, God gave the ability to produce wealth. Not just income, minimum wage, or salary. Pwede nyo picturean yan, pwede nyo kopyahin, pwede nyo pag-aralan sa bahay, tanong nyo sa inyong mga pastor. Gusto ko makita ng bawat isa sa atin na kung ikaklaro ko sa inyo kung sino talaga ang, thank you Led, kung sino talaga ang umuulan-ulan na tayo kaya meron na ngayong samid-samid. Thank you. So, nakita natin na may word si God. Kung bakit hindi natin makita ang prosperity, kasi sigurista tayo. Ang sigurado ako, makakakain kami. Gusto ko i-share sa inyo, ang mga Diyos pala, hindi sila nagtatrabaho, nangangamuhan. Alam niyo kung bakit? Meron silang standard na kapag nagtatrabaho ako sa company mo, Rex, magiging master kita. Meron lang silang isang master, si Yahweh. Si Yeshua. So, tutulong ako sa aking kapwa Diyos na may business at kapag na meron na akong business, kapag nakatulong na ako, I'm seeding my service, then magbi-business na ako. Kaya makita mo mga Hudyo, mayayaman. Bakit ko in-illustrate ang Israelites? Silang unang inutusan yan at nag-a-apply niyan. Pangalawa na lang tayong mga Kristiyano. So, wala silang minimum wage, wala silang salary. Alam ng mga Jews na sila ay persecuted ng mga Kristiyano, mga believers. That's why sa Germany, di ba, na-eradicate sila, nawala sila. Pero, kahit pinaalis sila doon, pinaalis sila sa bansa na napupuntahan nila, hindi sila nawawalan ng kayamanan. Bakit? Ang ability nila ay hindi nawawala, nasa kanila. The same with this, question ko si God habang inaaral ko to. Panginoon, yayaman ba ako sa pagiging pastor? Yayaman ba ako dahil nagpipreach ako? Ability ko ba itong preaching? No, this is a gift para sa mga tupa. Hindi ako dito yayaman. Kasi pag tinanggal nyo na ako or naalis na ako, tumanda na ako, wala na akong support. Meron pala akong hidden ability na kailangan ko tuklasin kasi naandun ang aking wealth. Kaya makita mo ibang pastor na nagpapayaman sa offering, tithes and offering. By the way, meron tayo ritong hindi ako humahawak ng pera. Usually sa ibang mga church, ang pastor's wife ang humahawak ng fund, church fund. Dito sa atin, meron tayong board of directors na naghahawak niyan. Bigyan ako nila ng support sa hindi. Hindi ko problema yon because I know meron ako ability that will produce wealth. Tumanda man ako, mag-resign man ako. Ang iba sabi, mag-resign na ako, mag-retire na ako. Saan kaya kami kukuha ng pangkain? Intindihin mo ang word ni God. Be safe in the word.
Okay. Ito ang nagiging problema nating mga Pilipino. Binibenta natin ang ating ability sa employer or abroad just to get income, just to get salary, and not wealth. Kapag kinakapos tayo ng ginagawa, tatayo tayo ng union kasi kulang ang aking sweldo. Kahit magtayo ka ng union, hindi mo makukuha ang wealth by applying as employee. Gusto ko encourage kayo mga kapatid, marami sa atin yung ibinenta mo ang, kumbaga, do not sell your ability. Use it with God. Marami sa atin, ang ating ability, binenta natin. At kung yung ability mo na yon na ginagamit ng company ay kumita ng 1 million per day dahil sa iyong ability, JP, ibibigay sa iyo ng company ay minimum wage. Kontrata natin yon, JP. Kahit mag-union ka pa, may pinirmahan ka. Ang yung daily wage, salary, is just like that. That's why I encourage you to seek your ability that is given by the Lord. Okay? Uli, hindi ko maging tayo sa ministry. Gusto ko lang iklaro ito. Kasi kami mga pastor, mayroon kaming terminology pa nagkita-kita. Mahirap nga kami, humble naman ako. Deception pala yon. Hindi ka dapat humble. Kailangan ng ministry. Kapag nagplant tayo ng church sa Japan, sa Australia, kailangan natin ng fund. Pero dinideceive tayo ni Satan na kahit pastor ka, mahirap ka. In the ministry, basahin niyo ito sa New Living Translation. Ecclesiastes 9:16. So even though wisdom, mga pastor, may magagaling na wisdom yan. Sabi ni King Solomon, wisdom is better than strength. Those who are wise will be despised. Hindi ka papahalagan. Why? If you are poor, what they say will not be appreciated for long. Kaya hindi bagay sa pastor, sa mga Bible study leader ang mahirap. Meron ako nakitang paraphrase nung Ecclesiastes 9:16 sa YouTube. Ang nakalagay dyan ay sa baba, a man without money is a man without a voice. Tama ba? Kaya, i-calibrate natin ang ating mga thinking, ang ating buhay, ang ating Christian life. Dahil iyan ang sinabi sa Bible, pero hindi tayo doon namumuhay. Namumuhay tayo na sigurista na ito ang buhay ko. Kaya marami sa atin natatakot magpastor kasi pag nagpastor ka, mahirap ka. Hindi ka mahirap. Intindihin mo lang ang word. Ngayon, itanong natin, sagutin natin ito kasi nalagay natin ka. Let's evaluate. Sino nagmamanipulate ng pera mo? Bakit ka nangungutang? Bakit ka kinakapos? Kasi kulang, hindi kasi wealth ang kinikita mo. Ang kinikita mo is minimum wage. Yan bang promise ni God? Wala ka kapatid sa promise ni God. Kaya lang it's your choice. Dahil meron tayong free will. Bakit ka napaparalyze kapag wala ka ng pera? Kasi kinakapos ka. Kasi ang promise ni God, meron kang wealth, may prosperity ka. Kaya lang ayaw mong gamitin ang binigay ko sa inyong ability. Kung may ability ka man, sigurista ka, ibinenta mo sa employer. Now, the question is this, number 3. Sino talaga ang scammer ng buhay mo? Sarili mo. Nagagalit ba ako sa inyo? No. I'm just sharing this to you. Kasi wealthy ka. Kaya lang hindi mo lang nakikita ang word ni God. Kaya nga sabi ni God, faith without work is dead. Kaya nga, meron akong, hindi ko na nilagay dyan, mga kapatid, huwag mong hanapin ang promise ni God sa John 10:10 na abundance, prosperity, treasure. Huwag mong hanapin ang wealth sa taong patay ang faith. Point number 2. Inability to put money to work. Alam nyo ba na sa Bible, merong 2,300 verses dedicated to money, wealth, and possessions. Ganyan ang Bible. Bakit ganyan ka-heavy ang verses sa Bible? Pati ang parables ni Jesus, 50% ang parables talks about money. Why? Alam ni Jesus, alam ni God, na number 1 na harasser sa atin at maghaharas sa atin is about money. Marami sa kababayan natin at sa church sa 211 Masbate, hirap maka-attend ng church dahil walang pamasahe. Nung sinabi ni God na, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability, hindi sinabi dahil nag-masteral ka, nag-doctoral ka, graduate ka ng college. Ang pinag-uusapan doon, kung anak kita, meron akong promise sa iyo, meron ko nilagay na ability, you have to seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. It's all about money. Bakit kaya ganyan? So, kaya lang, ayun ang problema, maraming pastor ang takot. Tinapangan ko lang ang mukha ko ngayon na ituro ito sa inyo. Once na nag-mention ka dyan, katakot-takot na correction rebuke, pastor, prosperity gospel yan. Eh bakit ganyan ang topic ni Jesus? Okay, tingnan natin.
Yung parable na yan, ng isang parable. Tingnan natin. Gusto ko makita ninyo yung parable of talents or 10 minas ang banggit sa Luke. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property. By the way, katulad ito ng istorya ni God, na yung kinikita mong pera, property ni God dyan sa iyo, kaya nga nagbibigay tayo ng tithes and offering, kasi kanya yan. So, hindi natin binibigay. We are bringing back the tithes and offering. Property to them. To one, he gave 5 talents of money. Ang word na talent dyan, hindi yan ability. Ang talents yan ay currency during the time. Currency of money. To another, 2 talents, and to another, 1 talent. Each according to his talent. Magkaiba, di ba, yung binanggit yung talents? According to ability. Kung anong ability na meron ka, dadagdagan ni God. Pero kung hindi naman kaya ng ability mo, kaya marami sa ating hindi yumayaman, kasi hindi tayo nag-grow sa ating ability. Then he went on his journey. So umalis na siya. So talents of money, binigay depende sa ability mo. Kung ikaw ay waldas, huwag kang mag-expect God will add. Binabasa ko lang mga kapatid verse 16. The man who had received sa New International Version ito, dahil mayroong mga ilang terminology na gusto kong makita ninyo sa ibang translation later on, the man who had received the 5 talents went on at once and pansinin niyo ang Bible, put his money to work and gained 5 more. Gusto ko kayo encourage sa mga Israelites kasi nag-aaral din ako kasi nga binabalikan ko Old Testament. I'm studying the Bible with the rabbis, ang ibang rabbi kasi nga hindi ko maintindihan ang ibang Hebrew, hindi ko na kailangan mag-aral ng Hebrew at masyado na malalim, kakainin ako ng panahon. Sabi nila, pakinggan niyo itong sasabihin ko, live with your LOI. Ang mga Jews, kapag may natanggap na pera, nagsisave, binibigyan ng trabaho ang pera nila and they are living on LOI. What is LOI? Living on interest. Yung interest lang ang kanilang ginagastos. Kaya ang word ng mga Hudyo, ng rabbi, tinuturo nila, kapag may natanggap ka na pera, please assign them to work. Kasi yun talagang pagka-design ni God sa atin. Kapag hindi kumikita yan, huwag mong nagagasusin, kaya tayo mahirap. So, nakita nyo yan, put your money to work. Yung mga networking, mga kapatid, wala po akong networking, wala po akong business. Noon, may mga network ako, sumali rin ako, gusto ko rin yumaman. Pero hindi ako yumaman. Ngayon, wala akong introduce sa inyo na investment or whatever. This is plain Bible. Tinutuklas ko rin ang ability ko. Kasi ito ang promise ni God. Pero kung may mga nalilito ka, I will pray for you na matuklasan mo rin para sa iyo. Kasi hindi tayo pare-parehas. Sa King James Version, yung Matthew 25:16, then he that had received the 5 talents went and traded. That is trading with the same and made them other 5 talents. Trading investment. Mga kapatid, maraming scammers ngayon, pero ang number 1 na scammer, tayo. Ayaw nating gawin ang ginagawa ni God. Kapag tamang ginagawa mo kay God, God will lead you to right the investment company at kung anong dapat gawin. Kaya maging sa probinsya, sa ating mga kasama sa Masbate na nanonood nito, I encourage you to pray and seek for God's ability given to you. Okay. Sa Luke chapter 29:13, ang terminology dito ay direct command. Yung 10 minas, pero ang laman nito yung 10 talents din. So he called his servants and gave them 10 minas. Pero dun sa iba, he put his money to work. Pero itong command nitong master, put this money to work. He said, until I come back. So, yung perang natatanggap natin, turuan natin magtrabaho. Invest that money and live in LOI. That's why inggit na inggit tayo sa mga Israelites, bakit sila mga milyonaryo. Alam nyo ba na until now, nasa 200 pa rin ang kalahati ng millionaires sa Forbes magazine last year ay Hudyo. Napakaliit na bansa. Bakit sila? Billionaires na mga tao. At sabi ko nga sa inyo, ang number 1 sa listahan ay si Mark Zuckerberg. He is a Jew. Yung Google, nakalimutan ko yung isang,
lahat ng nasa 2,000 kalahati ng billionaires all over the world ay Jew. At ang tatlong nagmamayari ng Amerika na trillionaires, the first 3 trillionaires of the American boundaries ay Jew. Bakit? Because they know the Word of God. They are applying with faith. That's why they are putting their money to work at namumuhay sila by LOI. Naalala niyo yung LOI? Living on interest. Assign your money first to work. Bakit? Gusto ko isulat ito sa inyo. Why did the master commanded the servants to put his money to work? Paalala sa inyo, if your money is not working for you, kasalanan panigad ngayon na naghihirap kang tumatanda, walang pang maintenance. If you will not assign your money to work, then you will be working for money for the rest of your life. Ako, burden ako sa kababayan ko sa Masbate, especially mga principal sa DepEd, mga kamag-anak ko, puro karamihan sa DepEd. Gusto na nila mag-retire para makapagtrabaho. Naintindihan niyo yun? Mag-retire na ako para makapagtrabaho. Kaya ka nga mag-retire para tumigil na sa trabaho. Bakit ka magtatrabaho naman? Kasi ang alam nila is work, 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 not the money na nakasulat sa Bible that will work for them. Mga kapatid, ito ang burden natin. Walang nagtuturo nito, magturo ka man nito, may papamukha sa iyo, mukhang pera ka, pastor. But I have to teach you, to tell you this. Kasi hindi tayo forever buhay. Ang iba, nakita niyo yung pinakita sa TV, principal siya ng school na yon, pero siya nag-garden nung tumanda na siya. Kulang ang kanyang retirement fund. Kailangan niya magtabas ng damo at bigyan siya, may makain man lang. Bakit ganun nangyayari? Kasi we know we have to work. Mga kapatid, we are all wealthy in the sight of God. We are all prosperous. Kailangan problema natin, without the word, you do not know where you're going. Kaya tamang sabi sa Bible, without a vision, people perish. Without a revelation from God, you will go nowhere. You will just go around in circle. That's why I encourage you to please discover your God-given ability. Pag hindi mo na-discover yan, you will be working for money for the rest of your life. Kanino kasalanan? Kay God? Hindi. Inability. Para sa aking pagtatapos, this is the application question. Sa ating word feed for July, nakilala mo ba kung sino ang number 1 harasser or scammer sa buhay mo? Number 2, anong immediate action or plan mo sa narinig mo mula sa Holy Spirit at this point in time? Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you, God, sa iyong pag-ibig. Lord, hindi ko ito tinutulak sa puso ng bawat isang attendees who are here today. I just pray, dear God, na kung anong totoo, Lord, lead us, God, so that we can be a blessing. Marami sa amin ang tinawag para mag-serve sa ministry. Hindi makapag-serve dahil walang pagpera para pangkain ng pamilya na kailangan unahin muna. Lord, help us, God, na makalaya kami sa trabaho at kumita ng tama para may time kami sa family, maipasyal namin ang family, at higit sa lahat, Panginoon, ang calling namin, ang aming destiny to serve you, to worship you, ay magampanan namin. Panginoon, maraming hindi maka-attend ngayon dahil nagtatrabaho, dahil kailangan ng pera. Lord, hindi namin sila pwedeng pagalitan dahil ang aming ginagawa is a manifestation of our faith in your word. That's why, God, I just pray sa bawat isang nakarinig nito na andito ay Panginoon para intindihin kayo at malaman. Without us totally surrender to you, God, we will kill ourselves, Lord, working, looking for money for the rest of our lives. Thank you, God, for your love. Tunay nga, Panginoon, may pangako ka sa amin. At alam namin, Panginoon, ibibigay mo ito kapag kami susunod sa iyo. Lord, I speak blessing in life to each and every one of us. At sa aming narinig, wala kaming tinatas kundi kayo lang. In Jesus' name I pray. Amen. Kung narinig mo si God, pakibigyan siya ng malakas sa palakpak.